Aboy pre, uy, kamusta na? Uy, pre, ikaw pala yan. Isip mo. Di naman pre, iniisip ko lang, yung panahon ni Rizal, sa panahon natin ngayon. Isipin mo yun, alam mo yun, yung gumagamit tayo ng quill sa pagsusulat. At naghihintay tayo ng matagal para maipadala yung mga sulat natin at mga mensahe sa mga mahal natin sa buhay. Aminin ko sa'yo pre, mahirap talaga sa panahon ni Rizal. Ngayon kasi, isipin mo, nagte-text na lang tayo, tumatawag tayo kahit saan lupalop ng mundo. Depende na lang talaga sa signal natin eh. Pero siguro, dahil nandito naman din ako, bakit hindi natin pagkwentuhan yung mga gusto mong pagkumparahan? Okay. Siguro pre, yung mga tradisyonal na kasuotan ni Rizal noon, na hindi naman natin nakilala ngayon at hindi naman natin naabutan sa panahon natin ngayon, di ba? Tama ka dyan pre, kasi isipin mo, tayo ngayon, lagi naka-t-shirt, lagi naka-pantalon, minsan nga kahit mainit, naka-jacket. Pero kung iisipin mo sa panahon ng mga lolo't lolo natin, yung barong Tagalog, barong Saya, pang araw-araw lang nila. Ngayon, saan mo nakikita? Sa pamahalaan na lang, sa araw ng mga wika o minsan sa mga formal na lang na okasyon. Yun nga pre, tama ka dyan, no? Pati nga yung mga pananalita natin ngayon malaki na yung pinagbago kumpara sa mga panahon ni Rizal. Diba? Minsan nga yung mga sinasabi natin, yung mga pananalita natin, hindi natin naiintindihan, no? Tama ka dyan. Sa panahon natin ngayon, napakadali na lang mag-Tagalog. Kung di Tagalog, Taglish, saka English. Minsan nga, pati naman di mga sasabihin ng mga lolo natin, di na rin natin maintindihan kahit simple lang. Kung sa tutuusin, hindi na nga natin kayang gano'n magsalita ng purong Pilipino Oo nga pre, sa panahon ngayon, ang dali na lang magsalita ng Tagalog. Pero hirap na hirap tayo magsalita ng Pilipino. Pero dapat na lang natin na balansehin yung paggamit ng ating sariling wika. Sa totoo lang, Trope, tama ka. Kasi sa panahon moderno ngayon, kailangan din talaga matuto tayong pahalagahan yung mga kultura at mga wika natin. Hindi yung puro tutok lang tayo ng tutok sa mga modernong bagay. Total, nandito talaga nag-enjoy tayo. Meron mo ba ibang naiisip? Oo naman pre, bukod sa mga nabanggit ko kanina, naisip ko rin yung mga tradisyon na ginagawa nila dati. Tulad ng seremonya at mga ritual na hindi naman natin gaano nakikita sa panahon natin ngayon. Di ka nagkakamali dyan. Kahit nga lang sa mga simpleng bagay. Kunwari ako, minsan nga napapagalitan pa ako ng lola ko pag nagwawalis ako tuwing gabi. O kaya pag hindi ako nagmamano. Pero pre, sa totoo lang kasi kahit pangit magpakinggan, mga kabataan nga kayo kailangan pang pagsabihan at utusan para lang magmano. Tingnan mo sa panahon natin din ngayon. Linggo-linggo, di ba dati lagi tayo nagsisimba. Wala talagang mintes. Kung iisipin man lang sa panahon yun O tingnan mo, pag nagsisimbang gabi, mga kabataan, puporma na lang. Hindi mo nga alam kung sigurado kung nakikinig sila o hindi Yun na nga pre, mahalaga lang na maalala natin yung mga bagay na nagpapakita ng isang pagiging Pilipino natin. Tulad ni Rizal, na gumigising ng maaga upang makapagdasal. Kumpara sa mga kabataan ngayon, nagigising ay mataas ng sikat ng araw o kaya naman ay wala nang gaanong magagawa. Kung ako lang tatanungin ni French, sa bagay, di naman sila masisisi. Kung pagkukumparahin mo talaga sa panahon ni Rizal, napakalaki na ng pagbabago. Lalo na sa mga personalidad natin, kumpara kay Rizal noon. Sa bagay, tama ka dyan pre. Hindi na naman sa personalidad, kundi pa din sa mga gawi at traditions natin. Tulad yan sa sinabi ko kanina, dapat lang napahalagaan natin yung mga pinagmulan natin. Tama ka dyan, pre. Kasi tulad nga na sinabi, pag isang bagay hindi na naaalala, sa paglipas ng panahon, hindi na yung maglalaho. Kaya nga pre, nararapat lang na ipaalala natin sa ibang mga kabataan yung mga kagawian nating mga Pilipino, lalong-lalo na sa panahon ni Rizal. At sa parang ito, marirealize ng ibang mga kabataan sa kung gaano na nga ba nag-iba ang tradisyon at kultura natin sa ngayon. At kahit na nga ang iba rito ay hindi na natin ginagawa at hindi na natin nakikita sa ngayon, ay ang mabuhay lamang ito sa ating kasaysayan ay sapat na. Dahil minsan itong naging bahagi ng buhay ng bawat Pilipino at makilala natin kung sino tayo. Tama ka dyan, pre. Saka alam mo ba, natutunan ko na ang Pilipinas pala isa sa mga pinakamayaman at makulay na kultura sa buong mundo. Dahil sa mga Kastilo sumakop sa atin sa panahon ni Rizal. Yun nga pre, alam mo ba, sa panahon natin ngayon, napakakulay ng ating kultura nang dahil sa pagkakasakop ng ating bansa. Tama ka dyan, pre. Tingnan mo ngayon, Holy Week na lagi natin pinagigiwang kada taon. Hindi man lang popular to sa mga kabataan ngayon, pero sa atin, at least, hindi to nawawala palagi. Pero pre, sa usapang pananampalataya, naranasan mo na ba mamamatay na may kasama? Hay naku pre, oo naman, lalong-lalo na nga yung nililigawan ko noon. Kung ikaw tatanungin ko, pre, ano mas mahirap, manligaw noon o manligaw ngayon? Base sa karanasan ko, napakalaki na ng pagbabago sa panliligaw. Lalong-lalo na nga yung paraan sa kung paano natin mapapasagot yung mga nililigawan natin.
Sa panahon natin ngayon, sabay kayong kakain, hatid sundo mo, walang sawang kwentuhan at magbabahagi ng mga araw. Sa madaling salita, mas madaling manligaw sa panahon natin ngayon kumpara sa kapanahunan ni Rizal. Tama ka dyan, pre. Kasi lagi sinasabi sa akin ng lola ko na pag daw dati nanliligaw mga lalaki, hindi nila pwedeng hawakan ng babae. At kung gusto nila man lang manligaw ng babae, kailangan patunayan nila sa magulang na kaya nilang buhayin ng anak nila. Kung sa madaling salita, para na rin natin nililigawan noon ng mga magulang. Para na makuha ang permiso natin na manligaw dun sa babae at sa makuha din natin permiso ng babae. Tama ka, pre. Sa panahon nila Rizal, kinakailangan nila magsibak ng kahoy at magigib ng tubig para lang mapasagot yung mga nililigawan nila. Pero pre, maiba tayo. Meron akong tanong sa'yo. Mahalagang tanong. Ano ang alam mo sa politika nila Rizal noon? Malaki, pre. Kasi sa panahon ni Rizal noon, kontrolado ng mga Espanyol ang ating bansa. Kumbaga, nawawalan tayo ng mga karapatan at pribilehiyo, lalo na mga mahihirap na Pilipino natin noon. Na kung tawagin natin noon ay Indio. Saka, sa panahon na yun, hindi rin tayo makatakbo o makahanap man ng kahit anong posisyon sa pamahalaang Espanyol. Sa tingin mo, pre, ano yung pinagkaiba ng politika nila Rizal sa panahon nila sa panahon ng politika natin ngayon? Malaki na, pre. Kasi sa panahon natin, may demokrasya na tayo at mga eleksyon. Sa madaling sabi, kaya na natin bumoto at pumili ng mga mamumuno sa ating bansa. Dahil tayo malaya na sa kami ng mga Espanyol noon. Tama ka dyan, pre. Kahit na, oo, sabihin na natin na may mga pagkakataon na hindi maganda ang lagay ng ating gobyerno, at least, tayo pa rin ang may karapatan na pumili ng mga leader natin. At kahit na nga hindi perfecto ang ating pamahalaan, tayo pa rin ang masusunod. Pero alam mo, pre, kahit maraming nagbago, masaya pa rin ako eh. Kahit na marami ng kultura at mga tradisyon at mga bagay-bagay na nakagisa natin na wala na ngayon. Tama ka ulit dyan, pre. Kahit na nga marami tayong problema ngayon, at least, may mga pagkakataon tayo na maibigay natin yung mga boses natin at pumili ng mga leader na pwede natin iluklok at maasahan natin sa ating pamahalaan. Tama ka dyan, pre. Kahit sabi mo marami tayong magiging pagsubok, lalo sa ating pamahalaan sa ating bansa Pilipinas, at least maging masaya tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng maraming pagbabago at progreso. Ito na nga, pre. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagmamahal natin sa ating bayan at pagtutulungan. At kahit na nga ano pang panahon, ay kailangan natin magkaisa at magtulungan para sa ikabubuti natin at ng ating bansa. Tama ka, pre. At tayo bilang kabataan, kailangan pa rin natin lagi pag-aaral ang ating kultura at tradisyon. Dahil ito'y mahalaga kasi isa ito sa mga naging pinakamalaking parte ng ating bansa. Oo nga, pre. At kailangan din natin magkaroon ng bukas na isip para sa mga pagbabago at pag-unlad ng ating bayan. Tama ka dyan, pre. At bilang kabataan, kailangan magpatuloy pa rin tayo sa pag-aaral at sa paglaban dahil nga sabi ni Rizal, tayo ang pag-asa ng bayan. Kaya nga, pre, kailangan natin magkaisa at magsama-sama magtulungan para sa isang maganda at maayos na bukas. Ay, pero alam mo, pre, marami nga palang salamat na namiss ko yung mga ganitong kwentuhan. Oo nga, pre, salamat din sa iyo. At sana, maulit muli yung pagkikita natin at pag-uusap at pag-usapan muli yung mga nakaraan na kay sarap balik-balikan. Pre, mauna na ako. Abang ako sa Okay, maraming salamat, pre. Hanggang sa muli. Saan, kailan, kanino? Sayaw! Sayaw! Sayaw sa bubog. Ang naglalakad ng tulog ay tiyak na mauumpog. Sayaw! Sayaw! Sayaw sa bubog.